Magandang hapon po. Ngayon po ay limang gabi ng Misa Novena para sa ating mahalong patrong Tata Donay Tata Jose. Pangarap po sinibra. Kaya sa ngayon po ang oras po sista po at nagro-rosary pa rin po doon sa loob ng kapilya. At pakikita ko po sa inyo mamaya pa po naman ang Misa Novena para sa mga patrong Tata Donay. Ano po. At nagabi po, pasensya rin po kayo at nayapon ko na po. Sana po naibigyan po ninyo at napanood po ninyo ang ating misa kagabi. Misa po na Novena. Misa Novena po para sa ating mga patrong. Diyan po sa mga taga-ibang bansa, mga OFW natin, mga kabida, andito po tayo at napakarami pa rin pong naglalaro dito sa ground po ng ating kapilya. Kumakita po ninyo. Kalikuran po ay marami pong mga bata rito na naglalaro. Yan po, dito po naman yan sila. Habang naghihintay po ng pare at mamaya po naman yan po at magandang hapon po sa inyo. Yan po at narinig po ninyo ang pagtawag pa rin po sa mga gusto magsimba po at magnabina kasi mga patron Tata Donay. Ito pa yan po sa kamote. Yun. Bye. Wala pa si Waldo. Kaya tayo, shout out. Pag nag-upisa na misa, tigil laro. Hey! Pag nag-misa na. Nag-ano, rorosary sila. Sorry. Yan na. Kanina na daw eh. Pumunta daw sa kasi Geneva. Hindi pumunta. Lagi pumupunta tapos wala namang wala sumasama. Kanina ang sugahan. Natin muna ulit ang exhibit dito. Oh! Hindi pa. Punta muna ako ron. Ayan po at yan sa loob po. Good evening po. Kaya po ang ating mga imahe ng ating pumala patron Tata Donay Tata Jose na kasama po sa posisyon sa narapit pong sinibra sa 9 and 10. Ano po at kumakita po ninyo lagi po pinapunukunan ng video at nakikita po ninyo sa gabi-gabi diyan sa ibang bansa. At habang nag-aantay po tayo pare, ay meron po naman rosary dito mga magsisimba po. Yan. Kain din niya, yung tatakay ba kanta? San Dionisio Co-op Choir. Yung Tata Donay sana masita po yun. May malilig. Wala ka pa nilang audio yun, kanino. Hindi, sabihin yung music lang. Dahil lang yun. Maigpit. Bago tayo magaling ng kanta, i-approve mo na sila. Aba, aprobado na yun. Aprobado na yun nung pa. Oo, bago na ang mama. Ay, di, iba-iba kahit sino nandun na mamahala. Hindi pwede na sabi sa akin yun. Lalo sa komedya. Walang po pwedeng pumili sa kanya na kasi sila harap. Hindi sila eh. Puro meron sila. Ako'y wala eh. Volunteer ako. At yun, hindi ako tatandun pagkuluwa sa akin. Kaya ko kanta ako kapela, pero mas maganda kung bibigyan ng pansin na hindi wag natin isipin na ang beses lang makakanta niya, hindi. Yun yung may record din maayos. Dati may record din. Wala pa, maliliit pa kayo nun.
Kaya nga nung interview ko dyan, sinabi ko yun. Siya na nag-try, nag-gano'n. Sana, pero organ maganda sa organ ng instrumento, violin, o piano ko. Kasi, tayo na ba? Opo, ako tutugtog ngayon eh. Ay, ba? Tutugtog. Ganun San Dionisio Choir. Oo, hingi kayo ng ano. Sila rin naman yung mga kanta dyan. Yun naman, punta sila ng kuminyon. Saka kakanta eh. Sakali. Pero hindi na. Pag ano, hindi ko okay lang. At yan po, at pupunta po natin lang pinagawa kong hindi. Ang ating pong Santo Niño Gala. Spotlight ano? Kailangan spotlight. Doon. Isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Pinupunitan po natin sa araw na ito si San Francisco ng Assisi, pari at tagapagmatag ng Orden ng mga Fransiskano. At tayo po ay nasa ikalimang gabi ng ating po Misa Rubina, alay po sa ating mga Misa na Rubina, Tata Dunay at Tata Jose. Nanalapit po. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga sumusunod na intensyon. Okay na. Salamat kina Evelyn Mago and family. Para pintura po tayo. Para pintura po. Nag-aul ako eh. Pag meron lang, pag meron lang tayo na ano. Monica April Pwede na rin. Susan De Leon and family. Veronica Despi and family. Nina Mateo, Morela at Wason family. At yan Sa po, mga bagong kaluluwa po. ng mga yumaon nating mahal sa buhay, gayon din sina Manuela at Lorenza, Ate Cusilio at Leonora, Ricardo at Alicia, Lorenzo at Angelina, Mario at Emma, Andrew Junior at Edna, Oscar at Emma, Teofilo at Glenn, Roger at Noy, Greg at Manny, Marty Despi, Clarity at Al, Ronaldo at Ian, Atty. Kabalitan at Atty. Pinagmino, Emilio at Purificacion, Villa Lopez, Sergio at Adelina Sara, Ayla Zara, Rudy Patilante, Agaton at Adelina Apistrado, Procasiano at Gloria, Inocencio at Lidia, Conrado at Atlante, Angelita at Alberto, Bernard and Sally, Shiano and Eteria Apistrado, Julia Matias, Orlando Maco, Sr. and Junior, Romeo Ferrer, Anselmo Gonzalez, Azucena at Angel Cagaliga, Rodrigo Garcia Santaala, Ruben Colvilla Guiar, sa lahat ng mga kaluluwang sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga kaluluwang walang nakakahalan. Magsatayo po ang lahat at ating masalin at orato'y karata para sa kapayapaan. Sa kanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbang lumalapit kami sa iyo sa panahon ito ng tumitibig tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas ng mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyo ang siyang nagdiklas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Kaya din ang mga dahil sa kagagawan ng tao na tumawag sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa naging o digmaan. Digdig mo ang aming magsusumabot. Hapagan mo po kami, Panginoon.
Ipagsagalang kami sa pwersa ng kasamaang nabuudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng katiibang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbo espiritual na kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humingi kami ng mga kawalan at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at minana ay natumisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at poon laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkatuto, ay maglalakad ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagtutulan, pananampalataya. Kung saan wala nang inakasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nagbuhay at naghaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina, Trina ng kapayapaan, Nuestra Señora del Buen Suceso, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ng Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Andres Apostol, Panalangin mo kami. San Judicial. Panalangin mo. Ating pong kasabihin ang orasyon. Binahin ng Anghel si Maria. Pabagin ng Maria, matutulungan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak, si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami. Panalangin. Kaya hindi kami mamatay. Narito ang alipin ng Panginoon. Ama, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan. At ang Verbo ay natatawang tao. Ama, Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan. Hindi kami mamatay. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, kasihan na nawa ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya, at ihatang kanilang sa pamamagitan ng Anghel, ay apinala namin ang magkakatalang trapo ng Jesucristo ang anak mo. Pagkatangal sa mga pasyon at pagkamatay niya sa krus, ay mapakinabakin mo kami sa pagkabuhay ng muli, sa kalagapian sa langit, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Lumang isama sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa una, ngayon magpangalawa, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating pagsigil ang ating pagmulubena sa karangalan ng ating mga mahal na patrong tatatuloy at tatapusin. Pagbungan na panalangin. O Panginoong Diyos, ang gawain ipinagkaloob ng kabanal-banalang alagad na si Tabadulit, na siyang banal at matibay sa rusa at sa tulong ni Tata Jose, esposo ni Maria. Hinihiling namin na sa pamamagitan ng pagsunod nila, makita namin muli ang pagmamahal mo sa amin, ang kasiyahan ng aming mundong ginagalawan, at di pagsuko sa anumang mga panganib o balakid na dumarating sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin. Shalom. Panalangin alang-alang sa nobena sa Santong Alagad. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, kami tumunuhon sa harap mo at dumadalangin sa iyo ng may tagumpil na tiwala sa pamamagitan ng kantimpala at biyaya mo sa amin. Ilawan mo ng buong sila mula sa banal mong ilaw ang madilim mong pag-iisip
at sindihan mo ang aking puso mula sa apoy ng banal na pag-ibig. Nang sa gayon ay aking mapagnilayan ang dakilang virtud at kagalingan ng santo aking dinadalanginan sa nobelang ito, at ang kanilang halimbawa ay matulad sa buhay ng iyong banal na anak. Bukod dito, ako'y humihingi na ito'y matupad mula sa kagalingan at panalangin ng makapangyarihang alagad, ang ibisyon na mula sa Kanya at sa aking hinaing na ibigay sa Kanya. Sinasabi sa espiritual na panalangin, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ginagalang namin marinig ito sa pamamagitan ng dakilang luwalhati at pagaling ng aking kaluluwa, siya nawa. Panalangin para sa karangalan ni Kapaguli. O Panginoon Diyos, sa iyong pagtawad ng pagliligtas sa mataimtim na tiwala mo sa amin mula sa komunidad ng San Dionisio sa bayan ng Paranaque at sa kapanagbalanang Kapaguli, Obispo at Martir. Ito'y malawalhati para sa iyo at alinsunod bilang martir ang napakaraming milagrong binigay mo sa amin. Gawaran po kami mula sa aming paglililay-nilay na magsanay at may pamahagi sa iyo ang ilaw patungo sa daan ng buhay. Gayon din na mawala ang lahat ng bumabagabag sa aming buhay at mula sa aming kahinaan kami nakasala sa iyo. Kami ay iyong ibalik na piling sa totoong dusa na iyong dinaranas sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon namin, siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala na mahal ng iyong anak, si Jesus. Wala at isama sa anak at sa Espiritu Santo. Parang sa muna ngayon ng talagang mapastoran tayo. Tayo ko natin sa ngiti ng ating mga kaibigan sa nobelang ito. Dalangin kay Kapaguli. Maluwalhating alagad ng Diyos at mula sa matinding pag-ibig at debosyon namin sa iyo patungo kay Kristo. Ipaubaya mo sa amin ang patuloy na paglaki ng kaalaman at pagmamahal namin kay Kristo. Ito ay para sa aking pagod na puso na maranasan ang kapayapaan na maaaring niyang ibigay. Tulungan mo po ako na sa pamamagitan ng makapangyarihang tiwala namin sa iyo at ang taus-pusong paglilingkod ko sa iyo ay matamo mo ang kaluwalhatian sa langit, siya nawa. Panalangin kay San Jose. Sa aming mga pagdurusa, kami sa iyo tumatakbo at matapos namin hingin ang tulong ng iyong banal na esposa ay may pagtitiwala namin hinihingi ang iyong pagtangkilik. Sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig na nagbubuklod sa iyo, sa kaluwis ni Isang Birheng Ina ng Diyos, at sa makaamang pag-ibig na inialay mo sa Niño Jesus, na tinubos kami ng kanyang banal na dugo, at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at lakas, ay natulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. O mapagtanod na tagapangalaga ng banal na pamilya, ipagsanggalang mo ang napiling mga anak ni Jesucristo. O mapagmahal na Ama, iwaksi mo kami sa kamandag ng kamalian at kabulukan ng kasalanan. O aming dakilang tagapagtanod, kasiyahan mo kami, at mula sa langit, kami ay iyong tulungan sa aming pagpupunyagi sa kapangyarihan ng kadiliman, tulad ng iyong pagliligtas sa Niño Jesus sa panganib ng kamatayan. Kaya ngayon ipagtanggol mo ang banal na simbahan ng Diyos sa bitag ng kaawa
at sa lahat ng paghihirap. At isang galang mo din ang bawat isa sa amin ng iyong halimbawa at tulong. Makapabuhay kami ng banal, mamatay kami ng banal na kamatayan, at matabo namin ang walang hanggang ligaya ng kalangitan sa nawa. Huling panalangin. Panginoon at aking Diyos, iniaalay ko po ang lahat ng aking petisyon sa pakikipag-isa sa dusa, hirap at pagkamatay ni Jesucristo iyong anak, kasama ng iyong mahal na ina, Birhen ng Buweng Suseso, San Andres Apostol, at lahat ng mga santo, lalo-lalo na sa ating santong alagad at agunin, na aking ginagalang sa pagdadasal sa nobelang ito. Ako po ay tignan ninyo, o mahabaging Diyos. Tuparin nawa ang grasya at ang pagmamahal at pakinggan ng aking panalangin sa nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Wala pa po. Parating na rin mo. Kaya sunod daw yung tricycle. Mga kotse niya yung sinakyan. Hindi ko ba siya? Okay lang. Dito lang ako. Oo, marami pang darating yan. Dapat pa din eh. Wala pa kasi pa din. Hindi, ito na ako. Okay na ito. Opo, salamat. Ayan, father, oh. Ayan, father, oh. Ayan. Ayan lang, father. Ayan lang, father.
Agad po. Ayun na. Sige. Yung Ito. boss na sa iyo. Diyan Ano po ko. kayo? Kayo po. Sige ako lang. Ito isa. Ang meron marami dyan. Sige po. Okay lang. Okay. Diyan natin father. Wala ba ba? Wala pa pala kalaon dyan father. Please, ang natin para nito po sumati at mga kapatid. Mga nipupulong sa kapatiwang ay Director Father Albert Addison. Mas kayo po natin ang Father Albert Addison po. Isang mabuting gabi po sa inyo lahat. Para po palang Sunday rito. Kasi marami rin nagsisimba ng ganito, Misa Luminary. The first time ko po kasi. Nakakagulat. At dito pala sa inyo, ito pala yung ikalimang araw. Amen po ba? Mga gabi na. Ikalimang araw, ang tanong ko, kailan ang fiesta? Miyerkules daw at Webe. Sabi ko, dalawa. Tama? 9 and 10. Dalawa pala. First time kong makarinig ng gano'n. Pero alam ko, meron akong sa Bulacan, sa Ubando. Ang fiesta doon, kung hindi dalawang araw, 3 rin. Kasi meron doon San Pascual Bailon, sa araw. Tapos, yung ikalawa, yung mahal na Birhen ng Salampaw. Alam ko meron pa ikatlo. So kung tatlong araw ang kapiestahan sa Ubando, dito pala sa chapel ng San Dionisio ay 2 araw. Kaya 2 araw pala kung babalik at makikikain. Mga ginigilig ko, mga kapatid, sa ikalimang araw ng inyong Misa Luminaryo ay nagkataon po na kapiestahan ni San Francisco ng Assisi. Dahil ko sana titignan sa Facebook yung siner na po kanina umaga. Subalit, wala palang signal dito. Sabi ko, tamang-tama sana yun. Kasi kompleto siya ng lahat ng pwedeng sabihin kay San Francisco de Assisi. Kasi itong Santong Pinagdiriwang natin sa araw na ito ay sa Puntanyang. Sikat na santo. Mga... Hamakin mo, yung pangalan ni Papa Francisco ay tinawag siyang Francisco kasi nung siya'y nahalal na santo, nahalal na santo Papa, tinanong siya kung anong itatawag sa kanya. Alam niyo, sinabi niya, Francisco. Sa Italian nata, Francesco.
dahil kay St. Francis of Assisi. Masyado nang ina-idol si St. Francis of Assisi. Kaya nga, nandyan yung Laudato Si. Kasi nga, si St. Francis ay yung sa nature. Mga hayop. Nandyan yung sumulat ng Santo Papa ng Gaudete, yung tungkol sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kasi itong si St. Francis, siya po ay masayahing tao. Kaya sinasabi nga ho, siya ay noted for his charismatic personality. Siyempre, pag charismatic, di ko ba? Hindi malungkutin, kundi masayang tao. At masayang nagpahayag ng mabuting balita ni Kristo. Kaya marami po siyang naakay. Kaya nga, sinisikap ko na sa akin, kahit saan ako, gusto ko lagi nakangiti. Kaya, parang sinabi ko na sa sarili ko, bawal ang nakasimango. Amen? Amen. Yan. Kasi pag nakikita kang lagi kang nakangiti, hindi ko naman sinasabing wala akong problema. Dami ko rin problema, baka marami na akong problema sa inyo. Malo. Pero, pwede pagtagpan. Siyempre, baka pag sinabi ko lang ang problema ko, baka hindi niya ako makapagpahayag. Baka wala nang may gustong makinig sa akin. Yan. Si San Francisco, meron siyang charismatic gifts. Kaya dahil sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo, marami siyang naging tagasunod. Marami siyang naakay. Kaya, gano'n ang natutunan ko sa mga santo. Pag ikaw ay masayahin, di ko ba? Pero kung ikaw ay malungkutin, alam mo na rin, di ko ba? Kung ikaw ngayon ay parang isnabero, baka sabihin kasi si Father isnabero yun. Si Father walang kilala yan. Kaya nga, lahat na lang na halos masalungko ko, hiningitian ko eh. Okay yung humingiti rin. Kasi may mga tao rin na hindi ako kilala, hindi rin nangiti sa akin. Sabi ko, baka pinag-iisipan ako ng iba. Di mo ba, no? Baka sabihin nila, may siraulo ako, o ano. O kaya, baka isipin nila, type ko sila. Yung mga ganun ba, no? Yan. Kaya yan din ang mahirap sa masyado pang palangiti ba. Alam nyo, sabi ko nga, maganda yung lagi nagpa-practice na nakangiti. Kasi pag namatay tayo, dapat tayo ay nakangiti. Kasi tinitingnan tayo sa kabaon. Amen po ba? Pag ikaw ay maganda yung aura mo, nakangiti ka, sasabihin ng mga tumitingin, parang natutulog lang. Dito ba, no? Parang natutulog lang. Pero pag ang titingin ka rin sa kabaon, nakasimangot, sa halip na magbigay ng malaking abuloy, kaya ang lamay ay tumatagal. Dito ba? Kaya ngayon po, dahil nga po kay San Francisco de Assisi, magsimula na po tayong lagi nakangiti. Dito ba? Sa mga opisina, makikita mo sa harapan ng kanilang mga nakalagay sa kanilang mga lamesa, yung laging salamin. Dito ba? Kaya, ito si San Francisco, actually, nakaakay siya ng maraming tagasunod. Kahit saan ka pumunta, may Franciscans. Na may pumunta sa Holy Land, ang mga nangangasiwa ng mga simbahan doon ay mga Franciscans. Sila talaga ang mga ipinalaga. Sila ang mga nauna. Kahit sa mga misyonero, di ko ba? Kahit saan. Franciscans. Di ko nga akalain na pagdating ko rito sa St. Andrew, nandiyan yung mga Franciscan, yung conventuals. At kahit saan ako pumunta, may Franciscans. So sasabihin, marami ang miyembro nito. Marami na naakay ni San Francisco hanggang ngayon. At ang latest nga na naging
na siya ang ginawang modelo para bang pinapatronize ng matindi ay walang iba, si Pope Francis. Si Pope Francis. At itong mamang ito, itong santong ito, ay meron po siyang tinatawag na deep compassion for all and love for God's creation. Love for God's creation. Kaya nga, maging ang buwan ay tinatawag niya brother, sun, sister, moon. Yan. Brother, sun, sister, moon. Tinatawag niya kapatid. At hindi lamang yun, maging ang kamatayan ay tinatawag niya sister death. Sister death. Namatay siya at the age of 44. And 2 years after his death, siya po ay pinangyalanis bilang isang son. Sing. Obispo. Bilang isang Santo Papa. son. Kaya mga ginigilid mga kapatid, tularan sana natin ang buhay ng mga banal. Kasama po na ang ating patron na si Tatay Tatay Lunes. Lunes. Amen. Kaya pagdating ng tawag dito, bago yung araw ng mga santo, alam ko, ginagawa ko rito yung procession of saints. Yung mga bata. Yung mga kanya-kanya characters ng mga santo. Kaya nagkaroon doon ng procession of saints doon sa anak ko galing, ay nakita ko nga, itong bago pa ako napunta rito sa kapilya ito, na may bata na may hawak-hawak na ulo. Ito yun. Si Tata Lunes. Di mo ba? Yan. Marami ang mga bata na nag-imitate ng kanyang costume. Sana, kung alam lang ang buhay ni Tata Lunes, tunaran din ang kanyang buhay. Katulad ni San Francisco. Hello? Hi! At napansin ko rito, sa kapilya ni Tata Lunes, marami ang mga signo. Di mo ba, no? Yan. Nakakatuwa. Di mo ba? Kaya sabi ko nga, kung meron pa rin nag-misa rito na puti ang buhok, marami rin mga nagsisimba, puti rin ang buhok. Di mo ba? Kaya mga ginigilig ko mga kapatid, yan ang kunting pagtuturo sa santong ipinagdiriwang natin, si San Francisco de Assisi. Sana, maging idol din natin siya. Sana, tularan natin siya sa pagmamahal sa mga hayop at sa tinatawag na God's creation. Kaya, pagkapiestahan ni San Francisco de Assisi, Ilabas ko. nagkakaroon ng blessing of pets. Pagbabasbas sa lahat ng mga hayop. Kaya maaaring hindi kayo nakapunta doon sa katedral, nagkaroon ng pagbabasbas kanina. At regarding naman po rito sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, itong mga binanggit na Corazin at Bethsaida, ito ay mga siyudad. Siyudad. Sabalit, sinabihan sila ng Panginoon, kawawa kayo. Hindi sinabi ng Panginoon, swerte nyo, mapalad kayo. Hindi. Kundi sa halip na sabihan ng mapalad o swerte, ang sinabi ng Panginoon, kawawa kayo. Hindi pagpapalad. Kundi curse. Hindi blessing, kundi curse ang sinabi ng ating Panginoon. Bakit? Kasi dito sa mga lugar na binanggit, Bethsaida, Corazin, ito ay mga lugar na malapit sa Panginoon. Dito gumawa ang Panginoon ng maraming kababalaghan. Subalit, hindi po sila nagbago. Hindi po sila nagbalik loob. Kailan naman na sila ay masasabi natin na parang favorite ng Panginoon, hindi sila nag-correspond doon sa grasya
Sa halip na sila yung magbalik loob, hindi ito nangyari. Kaya sabi pa ng Panginoon, may panghihinayang pa nga siyang sinabi, kung ang ipinahayag sa inyo ay pinahayag sa Tiro at Sidon, maaaring matagal na silang nagbago at nagbalik loob. Matagal na silang naupo sa abo at nagsuot ng sako. Kaya itong mga bayan, cities na binanggit ng Panginoon, para po bang may tinatawag na yung manhid. Manhid. May mga kilala po ba kayong taong manhid? Hello? Pag sinabi natin manhid, kahit anong gawin mong kabutihan, walang effect. Dead man. So ito yung mga tao na nakatira dito. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sa halip ng mapalad, sinabi niya, kawawa kayo. Kawawa kayo. Kaya, nang pumunta po kami sa Holy Land, napuntahan din po namin itong Capernaum. Alam niyo, pag sinabing Capernaum, sikat din ito eh. Kasi doon pa lang sa bungan ng city, nakalagay the hometown of Jesus. The hometown. Dito nakatira si Pedro. Dito pinagaling ni Jesus ang biyena ni Pedro. Dito nangyari ang multiplication of bread sa Capernaum. Ngayon, bakit kasama doon sa mga kawawa? Bakit hindi kasama doon sa mga blessed? Kasi ganun din ang Capernaum, katulad din ng Tiro at Sidon. Kaya sabi sa Ebanghelyo, at ikaw Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Akala natin, sikat siya. Tama, sikat siya. Pero sa kanyang pagiging sikat, sa paggawa ng Panginoon ng maraming kababalaghan sa kanila, sa bayan ng Capernaum, hindi rin sila nagbalik. Kaya lang pinatahan namin ng Capernaum, makikita mo doon, parang synagogue na wala. Nawasak. Yan lang makikita mo doon. Kaya sabi noong isa sa aking mga kasama, nakita na po namin ang Capernaum sa tour guide. Puntahan naman natin ang Tiro. Puntahan naman natin ang Corazin at ang Bethsaida. Titingnan natin, makita natin kung anong itsura nitong dalawang lugar na ito. Alam niyo ang sabi ng tour guide, wala kayong makikita doon. Kasi itong mga lugar ay nawasak. Ang mga makikita natin doon, mga building na wala na, bumagsak. At dito sa mga lugar na ito, walang business, walang mga negosyo. Kasi walang pumupuntang tao eh. Kasi nga, kinawawa sila, isinumpa sila eh. Wala kang makikita maganda doon. Kaya sabi namin, ganun pala. Kaya hindi na kami dinala sa Bethsaida at hindi na kami dinala sa Corazin. Mga giligilin ko mga kapatid, minsan, kung ilan sa atin ay ganyan, minsan pinagmamalaki natin Katoliko tayo. Minsan sinasabi pa nga natin, ako Katoliko, sarado. Pag sinabi sarado, minsan tatanungin ko, tikandado o pater? Tikandado. Saradong-sarado. Tapos sasabihin pa nila, yung bahay namin katabi na ng chapel. Lagi namin naririnig yung kampana. Pero tatanungin mo, kung malapit sa chapel, nagsisimba ka ba? well. Naririnig mo ang kampana, pumupunta ka ba sa chapel? Hindi. Kaya nga tumisan, may mga ikinakasal, ang bahay nila sa likod lang ng simbahan. Pero sila pa yung nalilate. Isa sasabihin natin, hindi malilate siya kasi sa likod lang ng simbahan eh. Sila pa yung nalilate. Yeah. Hello. Pato-pato sa langit. Yeah.
ang matamaan, mapupulan. Kung sino pa yung malapit, at sasabihin pa nila maaari magmamayabang pa, hindi ka naman po nila lahat. At si Father sa aming kumakain niya, si Father sa ating kumakain niya, hindi na nga ako nakapagsisimba dahil sa pagsisimbi kay Father. Kaya kung minsan ayaw ko rin makakain sa mga pan, baka ako maging dahilan ba ng hindi pagsisimba. Kaya kung sino yung malapit sa simbahan, kung sino yung taong simbahan, pangit naman marinig, sabihin natin ang salita, manihid. Walang pakiramdam. Kasi nga, tayo na mga malapit sa simbahan, minsan tayo ang madalang mag-umpisan. Pero sige lang natin ang komunyon. Minsan, ang iba, taong simbahan, ang mga anak hindi kasal sa simbahan. Kasal sa Huwes. Kung sino yung mga taong simbahan, yun ang mahilig mag-marites. Hello, bato-bato sa langit, tamaan mapupunan. Kung minsan ganun tayo. Kung sino pa yung taong simbahan, yun ang hindi marunong magkaloob. Kaya sabi ng mga magsi natin, Father, pag dumadaan kami, alam na namin kasi lagi kami namumulekta. Alam na namin kung sino yung nagugulong. Pero yung iba naman, dumadaan yung bag, nagpupunwari na tutulog. Hindi nagbibigyan. Hello? Paano naman ito malalaman? Siyempre. Sinasabi. Kaya ito rin ang hirap dito sa mga pinagpalang mga siyudad. Bethsaida, Corazin, Capernaum. Hindi sila nag-response sa panawagan ng Panginoon. Mga kinikilig, mga kapatid, ibinibigay sa atin ang buhay ng mga santo, katulad ni Tata Domingo at ni San Francisco de Assisi, para matularan natin ang kanilang buhay. Nawa, sa matagal nating atira, lilingkod sa simbahan, ay pagdating ng panahon, kung sana tayo masabihan, kawawa naman ito, tumanda na lang ito ba? Sana ang sabihin sa atin ay, maswerte. Makala. Hindi. Tao. Gising pa ba kayo? Oo. Gising pa ba? Yung iba tulog na. Yan. Sa bagay, yung mga may edad, matagal matulog. Pero pag nasa misa, matutulog. Yan na naman po ang tinatawag na sleeping with the Lord. Sleeping with the Lord. Kaya mga kinipili mga kapatid, ipagpapatuloy na natin ang ating misa na binaryo, taglay ang pasasalamat sa pagtubay ng Tata-Domingo. San Francisco na ang kanyang kapiestahan ay pinagdiriwag natin ngayong araw. Sa mga Franciscans, mga third order, kung mayroon man dito, maligayang kapiestahan. Meron po ba ang pangalan dito ay Francis? Birthday? Meron po ba rito? Sino ang sa inyo ang pangalan ay Francis? At ang ikalawang tanong, Francis na, birthday pa niya ngayon. Meron po ba? Meron po ba? Sayang. Mali. Ha? Wala namang tumataas, hindi naman tumaas eh. Hindi ko na ibibigay. Kaya, hindi wala akong nakita. Kasi sabi ito, Pater. Talaga? Francis, birthday niya? Birthday pa niya? Hindi. 1,000 sana yun. Kaya mga dinigilig mga kapatid, pag kayo ay magkakaapo pa at October 4, ipangalan nyo. Francis. O kaya, yun. Para mayroong
mapapatuloy. Walang iba, si San Francisco. Yes, I see. Sa Juan Cuba, sa mga kababaihan, Francisca. Wala rin. Wala rin po. Hindi na pwede kumabol. 1.5 sana. Kaya pag kinigilid ko mga kapatid, kaya nagagalang, natutuwa, dahil meron San Francisco na ating pwede maging gaban. Modelo. Bilang mga Katoliko, Christian. Mabuhay si Tata Dore. Mabuhay si San Francisco. Palakpakan ko natin. Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating tutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit-kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyan lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga tagapagmano naway makamtan ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ipinapanalangin din po natin ang bawat isa. Lalo-lalo na ang lahat ng mga may edad, mga senior citizen dito sa community nito. Kasama rin ipinapanalangin natin ang mga kabataan at ang kanilang mga pamilya. Pinapanalangin din natin ang mga dati nating kasamahan na ngayon ay pumanaw na. Mga nauna sa atin dito sa kapilya nito. Pinapanalangin din natin ang lahat ng mga taong pinangakuan natin na sila ating papanalangin. At lahat ng taong nangangailangan ng ating dasal. At sa katahimikan, ipulong natin sa Panginoon ang ating mga personal na kaibigan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Walang hanggang Ama, inumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen.